Dear Kuya Bono, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Maymay. Isa po akong Bulakenya, subalit ngayon ay nandito ako sa malayong lugar. Ako po ang bunso sa 4 na magkakapatid. Sinundan ko si Gina. Ate ko siya kasi matanda siya sa akin ng 2 taon, pero nakasanayan kong tawagin lang siya sa pangalan niya kasi may ate kami. Yung pangalawa sa panganay na si Ate Lery. Si Kuya Rick naman ang aming panganay. Pinakamalayong nahuhugot ng alaala ko ay siguro nung nasa 5 o 6 na taong gulang ako. Birthday noon ng kapatid kong si Gina. Ako ang nag-blow ng cake niya at ako din ang nagbukas ng mga regalo niya. Hinayaan lang nila ako kasi palibhasa nga ako yung bunso. Natatandaan ko pa nung araw kapag may birthday mayroon ding banda o musiko. Yun ang pinaka-sound noon dahil hindi pa yata uso noon ng videoke. Tanda ko rin nung maliit pa ako, kahit saan pumunta si nanay kasama ako. Medyo tanda ko rin na isinali niya ako dati sa isang pambatang beauty contest, pero hindi na gaanong malinaw yun sa alaala ko. Gayon pa man ay tanda ko pa rin ang dati naming baryo noon. Baryong baryo talaga at napakasimple lang ng buhay ng mga tao. May isang araw din ng mga musmus pa kami ng mga pinsan ko. Tinawag kami ng isang pinsan namin. Ang sabi niya ay may mga laruan daw na itinapon sa isang lugar malapit sa amin. Tuwang-tuwa kaming nag-unahan noon para makarating sa lugar na yon at ako, si Wais Kuno, nag-shortcut ako ng daan. Dumaan ako sa ibabaw ng abuhan o yung pinagsunugan ng dayami para ako ang mauna at mapili ko ang laruang pinakamaganda. Kaya lang hindi ko sukat akalain na kapahamakan pala ang naghihintay sa akin. Nasunog ang paa ko hanggang hita dahil yung dinaanan kong pinagsunugan sa ilalim pala ay nasusunog pa. Wala naman na kasing usok noon at akala ko sunog na yun lahat, pero hindi pala dahil sa ilalim ay nagbabaga pa. Tumakbo ako noon sa ilog para mabasa ang paa ko habang iyak ako ng iyak. Pati ang mga pinsan ko nag-iiyakan din noon. Lumobo at puro paltos ang binti at hita ko. Isinugod ako sa ospital pero kay tagal ding gumaling ang nasunog kong mga paa. Minsan pa noong bata ako, Kuya Bono, ay nanood ako ng sine na wala akong panty. Gumaya kasi na nanay noon. Manonood nga daw ng sine pero hindi ako isasama dahil hindi daw pambata ang panonoorin nila. Sa kakulitan ko, noong maglakad na si nanay para mag-abang ng jeep, palihim akong sumunod. Noong pasakay na sila sa humintong jeep, tumakbo ako at sumakay din. Wala nang nagawa si nanay kundi kinandong na lang ako. Noong humangin ng malakas, hinangin ang palda ko. At yun, nakita nila na hindi pala ako nakapanty. Madalas din noon, Kuya Bono, ay nauobliga si nanay na isama ako kapag magsusugal siya. Kapag kasi dumating si tatay at nakitang hindi ko kasama si nanay ay malalaman nitong nasa sugalan siya. Doon naman ay hingi ako ng pera kay nanay. Bibili ng pagkain pero sinisisi ako lagi ni nanay kapag natatalo siya. Mahilig sa sugal noon ang nanay namin, Kuya Bono. Dahilan yon para noong mga bata pa kami ay tinatamad na kaming pumasok dahil wala kaming baon kasi nga natalo sa sugal si nanay.
Minsan noon, naglakad lang kami ni Gina papasok ng school pero habang daan ay nag-aaway kami. Tinakbuhan niya ako kaya ako naiwanan. Sabi ko sa kanya noon, sana habulin ka ng baka. Hanggang ngayon Kuya Bono ay naaalala ko pa ang araw na yun kasi hinabol talaga si Gina ng baka. Natatandaan ko din na tamad akong pumasok sa eskwela nung elementary ako. Lalo na nung grade 1 ako kasi pakiramdam ko, iwan na iwan ako sa mga kaklase ko. Sila kasi natuturuan sila ng mga nanay nila kasi dati na silang may alam. Ako ay hindi gaanong natuturuan ni nanay noon dahil busy siya sa baraha. Gayunpaman ay nakatapos pa rin naman ako ng elementarya. Then kalaunan ay nag-high school na din. Nangapa ako nung first year high school ako kasi wala akong kakilala pero later on ay nagkaroon na rin ako ng mga kaibigan at na-enjoy ko na rin ang high school life. Lalo na noong pagtuntong ko ng third year high school at sa kauna-unahang pagkakataon ay pinasok ko na rin ang mundo ng pag-ibig. And they called it puppy love. Oh, I guess I'll never know how a young heart, how it really feels, and why I love her so. And they call it puppy love. Just because we're 17. Tell them all, oh, please tell them isn't fair. Take away my only dream. I cry each night, it's tears for you. My tears are all in vain. I hope and I pray that maybe someday you'll be back in my arms once again. Si Hernan Kuya Bono ang unang lalaking nagpakilig sa akin. Nung una ay sa school ko lang siya nakakausap at kapag araw na walang pasok ay inaabangan ko naman sa sakanto kasi that time ay naglalako sila ng nanay niya ng tinapay at siya ang taga-drive. Nung magtagal Kuya Bono ay sinagot ko na si Hernan at kay sarap sa pakiramdam na mayroon ng isang taong alam kong sa akin ay nagpapahalaga at nagmamahal. Noong 4th year na ako sa high school ay nakaklase ko ang nakababatang kapatid ni Hernan na si Gerald. Natuwa si Hernan noon at ang sabi pa ay mainam daw dahil may magbabantay na sa akin. Natuwa ako sa idea na may tagabantay pa pala sa akin pero mas mahigpit magbantay ang kuya ko. Dahil sa pakikialam ni Kuya Eric ay minsan lang kami nakapag-date ni Hernan dahil lagi akong nahuhuli ni Kuya. Kalaunan ay nagsawa din si Hernan sa setup namin ganon hanggang sa pinasabi na lang niya sa kapatid niyang si Gerald na break na daw kami. Wala na akong nagawa noon kundi ang umiyak na lang. Eleksyon sa school nung matipuhan ko naman ang isang kandidato. Nag-iikot sila noon sa mga classrooms para magpakilala at mangampanya. Gwapo naman ito,
Usal ko sa sarili ko habang nasa harap sila ng classroom at isa-isang nagsasalita. Ako pang nagpakilala sa kanya Kuya Bono at kalaunan ay tinutokso na kami ng mga kaibigan ko. Pero feeling ko, ang ganda ko noon dahil nakipag-break si Jojo sa girlfriend niya para lang maligawan ako. Medyo pinatagal ko ang pagpapaligaw kay Jojo. Siya ang kauna-unahang lalaking nakaakyat ng ligaw sa bahay namin dahil humarap siya sa mga magulang ko. Kaya lang nung magtagal ay bigla na lang parang lumamig siya. Madalang nang lumapit sa akin. Hanggang sa isang araw ay parang diniretsa niya ako kung sasagutin ko daw ba siya. Noon Kuya Bono ay sinagot ko na siya. At noon na rin nagsimula ang masasayang araw naming dalawa. Lagi kaming magkasama sa school. Naghihintayan lagi kami kapag uwian. Noong malapit na kaming graduate, inaya niya akong kumuha ng college entrance exam sa ibang school. Kaya lang, hindi naman ako pumasa. Siya lang ang pumasa. At noong college na ay sa Bulacan State University siya nag-enroll ng engineering. Ako naman ay nanatili sa Dr. Yangas College at nag-enroll naman ako ng kursong midwifery. Nanibago ako noon Kuya Bono kasi magkalayo na kami at hindi na kagaya ng dati na magkasama kami lagi sa mga araw na may pasok. Malayo din ang barangay nila mula sa barangay namin. 8 barangay ang pagitan namin kaya hindi rin ganun kadali ang magkita kami kung wala namang mahalagang dahilan. Sa madaling salita Kuya Bono ay nanlamig na ang aming relasyon ni Jojo. Hanggang sa inisip ko na lang na kagaya ng first love kong si Hernan ay bigla lang din siyang aayaw. Tinanggap ko na lang din kaagad noon kahit masakit at hindi naman ako masyadong nalungkot dahil may mga bago akong kaibigan noon at ipinokos ko na lang din noon ang atensyon ko sa aking pag-aaral. Noong mga panahong yun na college na ako Kuya Bono ay tumigil na sa pagsusugal si nanay. Siguro dahil nagkakaedad na siya at nahihirapan na rin siya sa pagbabudget. Si tatay naman noon ay napansin kong madalas ang pagbibiro niya na what if daw kung may ibang anak siya. Sagot ko naman noon kay tatay, subukan niyo lang, lalayasan ko kayo. Kaya lang ang biro pa lang yun ni tatay Kuya Bono ay biro na totoo. Second year college na ako noong kausapin niya kami at inamin niyang may anak talaga siya sa ibang babae. Sa harap naming 4 na magkakapatid at kay nanay niya inamin. Kaedad ko lang daw halos ang anak niya sa labas at babae din. Nablangko ako noon Kuya Bono. Hindi ko mawari pero talagang hindi ko tanggap. Pakiusap ni tatay noon ay tanggapin na lang daw namin ang kapatid namin sa labas dahil kawawa naman. Kaya lang hindi naging madali sa akin ng tanggapin yon. Hanggang makaraan lang ng 1 linggo ay inuwi na ni tatay ang anak niya sa bahay at sa amin na pinatira. At ewan ko talaga Kuya Bono kung bakit naging mabigat sa loob ko yon. Hindi ako kagaya ng mga ate at kuya ko na kay dali nilang tinanggap. Siguro dahil ako kasi ang bunso at nasanay na sa akin na ipupukol ang pinaka-espesyal na atensyon ng mga magulang ko. Ang pangit pang resulta nun Kuya Bono ay nagrebelde ako. Napabayaan ko ang pag-aaral ko, natuto akong magbisyo. Hindi na ako nakakahabol sa mga activities sa school at nagsibagsakan na ang mga grades ko. Ang pagkakaroon ni tatay ng anak sa labas na inuwi sa amin ay
itinuring kong problema na dinagdagan ko pa ng isa pang problema dahil sa pagpapabaya ko sa pag-aaral ko. Pero hindi pa doon nagtatapos ang problema dahil ng mga panahong magulo ang buhay ko, ay bigla ko na lamang naisipang puntahan si Jojo. Nag-usap kami at muling nagkaunawaan. Akala ko okay na kasi parang may kakampi na ako sa katauhan nga ni Jojo. Hindi na ako umalis ng bahay nila noon. Doon na ako tumira at syempre may nangyari na sa amin. Iyon ang dahilan kung bakit sa edad kong 18 lang noon, Kuya Bono, ay napaaga talaga ang pag-aasawa ko. Napilitang ipakasal kami ng mga magulang namin, pero hindi alam ng pamilya ko na bago ang kasal o bisperas ng kasal ay nag-away kami ni Jojo at pinagbuhatan niya ako ng kamay. Sinabunutan ako, Kuya Bono. Dahil doon ay may pagdududa ako na hindi magiging magaan ang buhay ko sa piling niya. Kaya lang ay nakahanda na ang lahat para sa kasal at hindi na pwedeng umatras pa. Mugto ang mga mata ko nung araw ng kasal namin. Akala ng mga magulang ko noon ay umiyak ako dahil sa sobrang saya para sa kasal ko. Hindi nila alam na ang pag-iyak ko noon ay unang bugso na ng pagsisisi sa pagpapakasal ko kay Jojo. Pagkatapos ng kasal namin na ginanap sa aming barangay ay gustong umuwi ni Jojo sa kanila na mag-isa. Hindi ako inaya. Dumating kasi ang ate niya galing ng Japan. Nagtalo ulit kami noon, Kuya Bono, kahit na bagong kasal lang kami. Hanggang sa siguro ay napagtanto niya na dapat ay kasama rin niya ako sa pag-uwi niya sa kanila. At dahil ayoko namang mag-isip ang mga magulang ko kung maiiwan ako ay sumama na lang ako kay Jojo pa uwi sa kanila at doon na kami, Kuya Bono, tumira sa bahay ng magulang niya. Edad 19 lang ako, Kuya Bono, nung isilang ko ang panganay naming si Jim. Noong mga panahong yun, Kuya Bono, ay lumabas na ang totoong kulay ng pamilya ni Jojo. Batid ko na noon ang ugali nilang walang kasing sama, liban lang sa atin ni Jojo na nasa Japan, na naging maayos naman ang pagturing sa akin. Siya pa ang nagsusustento noon sa mga pangangailangan ng anak ko kasi wala pa kaming trabaho noon at nag-aaral pa si Jojo. Dati siyang kumuha ng mechanical engineering pero nag-chef sa computer programming para daw madaling matapos. Isang araw, Kuya Bono, ay nag-uwi si Jojo ng mga kaklase niyang mga babae at lalaki. Pero pagdating pa lang nila ay humangos siya sa kinaroroonan namin ni Baby at ang sabi niya, "Huwag kayong lalabas. Hindi alam ng mga kaklase ko na may asawa at anak na ako." Alam kong hindi tamang oras yon para mag-away na naman dahil may mga bisita siya. Pero hindi ko talaga ikinatuwa ang bagay na yon. Bakit kailangan niyang ilihim na pamilyado na siya, kasal ka
Tapos naman si Jojo ng pag-aaral pero hindi makahanap ng trabaho. Patuloy pa rin kaming umasa sa magulang at kapatid niya. May karinderya ang magulang ni Jojo. Magkatulong ang mama at papa niya sa negosyo nilang yon. Ang papa niya ang tagaluto at ang mama naman niya ang tila boss doon. Naisipan ko naman, Kuya Bono, na magtinda ng merienda kasi wala silang tindang merienda. Gusto ko kasi noon na may sarili akong kita dahil nahihiya na rin talaga ako na umaasa lang kami sa kanila. Lalo na't si Jojo tapos nga ng kolehiyo pero wala namang trabaho. Tuwing maiisipan kong umuwi sa barangay namin, lalo na kapag umaabot sa sukdulan ang pag-aaway namin ni Jojo at lalayas kami ng anak ko, kinukuha ng biyanan kong babae ang gatas ng baby ko dahil hindi ko daw yun binili. Nakakasama ng loob, Kuya Bono, dahil sarili niyang apo, babawian niya ng pagkain. Hindi ko maiwasang magsumbong sa nanay ko kapag ganon ang inaasal sa amin ng biyanan kong babae. Papagaanin lang ni nanay ang loob ko sa pagsasabing hindi niya pababayaan ang anak ko dahil mahal na mahal niya ang kanyang apo. Makaraan ng ilang araw ay susunduin din kami ni Jojo. Sasama naman ako dahil kapag ganon ay lumamig na ang sama ng loob ko sa kanya. Sa kanila ay nagtitinda ulit ako ng merienda at tuloy lang ang buhay ko, Kuya Bono, kahit na hindi na kami masaya ni Jojo. Masahol na siya noon, Kuya Bono. Hindi nagsasamang saktan ako physically and emotionally. Parang sadista na siya noon. Hinayaan ko lang, nagtiis lang ako hanggang sa muli akong nagbuntis para sa aking bunso. Pero noon ay hindi naging madali ang pagbubuntis ko. Na-admit pa ako sa ospital dahil tumaas ang blood sugar ko at nagka-UTI pa ako at over-fatigue din daw ayon sa diagnosis ng doktor. Akala ko talaga noon, Kuya Bono, ay manganganak na ako kahit na 6 months pa lang ang tiyan ko. Pinakalaman nila noon ang baby sa sinapupunan ko pero ang epekto sa akin noon ay antok na antok ako. 2 lang kami ng anak ko noon sa ospital dahil hindi ako sinamahan ng biyanan ko. Noong hindi ko na mapigilan ang antok ko ay binilin ko ang anak ko. Sinabi kong hintayin niya ang daddy niya. Parating na kako yun. Napakabait ng panganay ko, Kuya Bono. Sa mura niyang edad noon ay sinabi pa niyang magpahinga lang daw ako dahil kawawa daw ang kapatid niya sa tiyan ko. Kaso paggising ko, nanay ko ang nakita kong kasama ni Jim. Tinawagan pala ng biyanan ko si nanay upang siyang magbantay sa akin. Hindi rin kasi nakarating si Jojo. May trabaho na kasi siya noon at naka-duty siya. Checker siya sa sinehan at paiba-iba siya ng lugar. Minsan sa probinsya, minsan sa Maynila. Makaraan pa ng ilang buwan, Kuya Bono, bago ako manganak ay pinag-usapan namin ni nanay kung saan ako manganganak. Sa assessment kasi ng private hospital ay aabutin ng 40,000 pesos ang magiging gastos ko. Nakapahalang daw kasi ang baby sa tiyan ko kaya't masesesaryan ako. May budget naman ako nun, Kuya Bono, na pinag-ipunan ko talaga mula sa pagtitinda ko. Sinabi ko kay nanay na sa public hospital na lang ako manganganak dahil 7,000 lang ang gagastusin. Sobrang laki ng diferensya sa public at sa private hospital. Nanganak nga ulit ako, Kuya Bono, at ang natirang pera o yung sumobra ay pinampagawa namin ng maliit naming bahay.
nakisibi o nakadikit lang ang bahay namin sa bahay ng mga biyanan ko. Pero kahit papano noon, Kuya Bono, ay may saya sa puso ko dahil may sarili na kaming espasyo ng pamilya ko. Apat na taong gulang na si Jess, ang aking bunso, noong kausapin ako ng ate ni Jojo sa Japan kung gusto ko daw bang magtrabaho bilang entertainer sa Japan. Pumayag ako, Kuya Bono, kasi gusto kong gumanda ang buhay ng pamilya ko. Nag-apply nga ako sa agency sa Maynila, nag-training na din. Pero sa kabobohan ni Jojo, inisip pa niyang may lalaki ako kaya't madalas akong lumuwas ng Maynila. Grabe sa kadumihan ng isip niya. Alam naman niyang nagtitraining ako para maging isang Japayuki. Matindi ulit ang pag-aaway namin noon dahil masakit sa akin ang mga salitang binibitawan niya. Malandi daw ako, Makate. Nag-alsabalutan na naman kami noon ng mga anak ko, pero noon ay nagpasya akong i-transfer na ang anak ko sa school sa barangay namin. Sabi ko noon, wala nang balikan to. Kahit anong gawin ni Jojo, hindi na ako sasama sa kanya. Punong-puno na kasi ako noon, Kuya Bono. Sawang-sawa na ako. Puro pasakit na lang inaabot ko sa kanya. Buong-buo na ang desisyon ko noon. Wala na talagang dahilan para magsama pa kami. Bubuhayin ko na lang mag-isa ang mga anak ko. Lalo pa ako nagkaroon ng lakas ng loob at positibong pananaw noong pumasa ako sa training sa pagja-Japan. Sabi ng agency, hintay-hintay na lang kami ng visa. Sobrang inspired ako noon, Kuya Bono. Sabi ka pa noon, simula na yun ang pagganda ng buhay namin ng mga anak ko. At mapapatunayan ko sa ibang tao at sa sarili ko na kaya kong buhayin at bigyan ng magandang kinabukasan ang dalawang boys ko. Kaya lang sa kasamaang palad, naoperahan ako sa appendicitis. At sabi ng nanay ko, huwag na akong tumuloy sa Japan. Hindi raw magandang senyalis yung biglang pagkakasakit ko. Sa ospital noon, Kuya Bono, ay dumating si Jojo at nakihati siya sa hospital bills ko. Siyempre, galing sa ate niya sa Japan ang perang pinang-share niya. Kinausap din ako ni Jojo noon. Sabi niya, ayusin daw namin ang aming pamilya. Umuwi na raw kami ng mga bata sa kanila. Muli, Kuya Bono, ay nagpauto ako kay Jojo. Total, wala naman akong choice ulit noon kaya't umasa na lang ako na baka that time ay magiging maayos na kami. Baka magbabago na talaga siya. Nahinto ako sa pagtitinda noon, Kuya Bono, dahil dalawa na ang anak ko at may trabaho naman na si Jojo. Pero that time ay kinausap ako ng biyanan ko na kami na lang daw ang magtuloy ng negosyo nilang karinderya dahil matanda na ang biyanan kong lalaki at hindi na madali sa kanya ang magluto. Pinag-usapan namin ni Jojo ang tungkol doon pero madiing sinabi ni Jojo na ayaw niyang umalis o mag-resign sa trabaho niya. Hindi naman ako nag-isip ng masama kaagad noon kung anumang dahilan kung bakit ayaw niyang iwanan ng trabaho niya. Samantalang malayong mas malaki ang kikitain namin sa karinderya. Hanggang sa isang araw,
May ginawa ako na hindi ko dati ginagawa. Ang pakialaman ng wallet ni Jojo. Kumuha ako ng pera sa wallet niya dahil bibili ako ng pagkain namin. At doon ay nakita ko ang picture ng isang babae. Nagitla ako at syempre nalungkot, nagalit. Bakit picture ng ibang babae ang nasa wallet niya? Hindi picture ko o picture ng mga anak namin. Kinumpronta ko siya. Ito ba ang dahilan kung bakit ayaw mong mag-resign sa trabaho mo? Nag-away ulit kami noon, Kuya Bono, pero tumiklop siya. Sabi niya, wala na daw sila ng babae niya at magre-resign na daw siya. Pinatawad ko, Kuya Bono. Gaya ng dati, ako ang nangunawa at nagbigay ulit ng panibagong tsansa. May mga anak na kasi kami at alam kong hindi ako dapat magpadalos-dalos sa mga desisyon ko. At kung kailangan magtiis pa, sige lang. Para sa kapakanan ng mga bata, kakayanin ko pa. Noong kami na ang nag-aasikaso sa karinderya ng mga biyanan ko, naghati kami ni Jojo ng oras ng trabaho. Ako sa umaga, siya sa gabi. At dahil ako ang pang-umaga, ako din ang namimili ng mga lulutuin namin. Madaling araw pa lang ay nasa palengke na ako. Sa palengkeng iyon ay may nakilala akong bagong kaibigan, si Lisa, na naging napakabait sa akin. Walang umaga o madaling araw na hindi kami nagkikita ni Lisa. Sandali kaming nakakapagkamustahan. Noon ay kinuha din namin ang pinsan ni Jojo bilang tindera. Akala ko noon, Kuya Bono, ay natapos na ang pag-aaway namin ni Jojo, pero nung magtagal, balik sa dati at mas naging malala pa. Konting kibot, galit siya. Napansin ko din noon na dumalas yung pagkakataong maraming babae at lalaking barkada si Jojo na tumatambay sa karinderya. Nagiinuman sila. Noong mapuno ako, inalmahan ko na sila. Kainan ba to o inuman? Napahiya yata mga kaibigan ni Jojo. Isa-isa silang nag-alisan, pero pagkatapos noon ay nagbuno kami ni Jojo. Galit na galit siya noon. Sabi ko, hindi ka na ba talaga magbabago, Jojo? Dalawa na ang anak natin. Wala akong pakialam. Gagawin ko kung anong gusto ko. Matindi ulit ang pag-aaway namin noon, Kuya Bono, pero hindi na ako nag-alsabalutan dahil grade 5 na noon si Jim, ang panganay ko. Takot na takot si Jim kapag nag-aaway kami ng daddy niya. Nagtatago siya sa ilalim ng sofa. Taong 2005, Kuya Bono, sumabog na talaga ako. Hindi ko na kinaya. Alam mo yung araw-araw kang pagod. Madaling araw kailangan gumising para mamili sa palengke. Pero pag gabing dapat ay nagpapahinga na dahil kailangan paghandaan ng lakas ang susunod na namang araw ay papasukin ako ni Jojo. Bubulungan niya ako ng kung ano-ano na para siyang demonyo. Duda ko noon ay hindi na lang alak ang bisyo ni Jojo. Hindi ko sigurado, pero kakaiba na talaga mga kinikilos niya noon. Nakakatakot na, nakakasawa na. Isang araw, siguro dahil na rin sa sobrang stress, pagod at konsumisyon, ay parang nablangko na ako. At bigla na lang akong lumayas na hindi ko kasama ang mga anak ko.
Noon ay nagpunta ako kay Lisa. Sa kanya ako nakituloy nung maglayas ako. Napakabait ni Lisa, Kuya Bono. Todo asikaso niya ako. At sa kanya ko hininga lahat ng sama ng loob ko, at sa totoo lang nakakagaan talaga ng kalooban yung may napagsasabihan ka ng mga problema mo. Makaraan ng 1 linggo ko kay Lisa ay nahanap ako ng pamilya. Pilit nila akong pinapauwi. Ang sama ng tingin nila sa akin. Ang sabi pa'y ipinagpalit ko daw ang mga anak ko sa isang tomboy. O Kuya Bono, tomboy kasi si Lisa. Pero hindi ako umuwi dahil talagang ayaw ko nang makasama si Jojo. Tiniis ko na lang muna noon na hindi makasama ang mga anak ko, pero sabi ko sa sarili ko noon, aayusin ko lang ang buhay ko at babalikan ko sila. Nagpatuloy ang pagsasama namin ni Lisa. Tinuruan niya akong maghanap buhay sa palengke hanggang sa ramdam kong nahulog na rin ang tuluyan ang loob ko sa kanya at nagkaroon na kami ng relasyong wala akong pakialam kung masama sa paningin ng iba. Basta't ang alam ko, malayo. Malayong masaya ako at kampante ako sa piling ni Lisang hindi man totoong lalaki ay nagpapakalalaki para alagaan ako. Hindi kagaya ni Jojo na may lawit nga pero nananakit naman ng asawa. Kaya lang Kuya Bono, 2 buwan na kami nagsasama ni Lisa noong may dumating na sulat para sa akin. Galing sa abogado. Nagreklamo pala sina Jojo sa pag-abandon ako daw sa mga anak ko. Humarap ako sa abogado, Kuya Bono, at inilahad ko ang lahat ng dahilan ko kung bakit nagawa kong iwanan ng mga anak ko dahil sa asawa ko. Naunawaan naman ako ng abogado. Ang ginawa niya ay pinagkasundo na lang niya kami ni Jojo at naghati na lang kami sa pangangalaga sa mga bata. 3 araw sila sa akin, 4 na araw naman sila kay Jojo. Masayang masaya pa rin ako noon, Kuya Bono, dahil kahit papano'y nakakasama ko na ulit ang mga anak ko. Hanggang sa isang araw, nag-text sa akin ang pinsan ni Jojo, yung tindera namin sa karinderya. Ang sabi niya, kung gusto ko daw makasama ang mga anak ko, pumunta daw ako sa bahay namin ni Jojo at may matutuklasan ako. Nagpunta nga ako, Kuya Bono, at natuklasan ko ngang may kinakasama ng ibang babae si Jojo. Sumigaw ako noon sa kanila. Wala akong pakialam kung may babae ka, Jojo. Ang habol ko lang ay yung mga anak ko. Noon ding oras na yun, Kuya Bono, ay kinuha ko ang mga anak ko. Tuwang-tuwa ang bunso ko noon kasi makakasama na daw niya ako araw-araw. Nagpatuloy ang buhay namin, Kuya Bono, kasama si Lisa. Hanggang sa naisipan kong magtrabaho sa UAE. Umabroad ako para guminhawa ng konti ang buhay namin. Nung matapos ang kontrato ko sa UAE ay umuwi na ako at muling nanindahan sa palengke.
Pero that time, Kuya Bono, ay talagang umaluwan na ang buhay namin ng mga anak ko. Well, akala ko okay na. Akala ko okay na ako. Masaya na kami pero hindi pa pala. Wala pala talagang permanente sa mundo. At isang halimbawa dun si Lisa na kalaunan kasi ay natutong magbisyo, sugal at droga. Ayoko makita ng mga anak ko ang mga gawain ni Lisa. Kaya't matapos ng 7 taon naming pagsasama ay iniwanan ko siya. Umuwi na lang kaming mag-iina noon sa bahay ng magulang ko. Muli ako nag-abroad, Kuya Bono, para sa mga anak ko. Dito naman sa Hong Kong ako napunta. Unang amo ko, minalas ako. Na-terminate ako pero sinuwerte ako sa pangalawa. Bagay na sobra kong pinagpasalamat kasi walang ibang aasahan ang mga anak ko kundi ako. Liban pa sa pagkakaroon ng mabuting amo ay sinuwerte din akong makatagpo ulit ng panibagong pag-ibig. Itago na lang natin siya sa pangalang Dean. Actually, kabarangay ko si Dean. Dati ko na siyang kakilala pero hindi lang kami close noon. Nakita ko lang siya sa Facebook noong nandito na ako sa Hong Kong. Inad ko siya. Kinonfirm naman niya at noon na kami nagsimulang magkaroon ng ugnayan hanggang sa nagkahulugan na kami ng loob. Kaya lang kasi parang may phobia na ako sa mga nagdaang relasyon ko kaya hindi ko talaga lubos maibigay kay Dean ang tiwala at pagmamahal ko. Sabi ko sa kanya pag uwi ko, tsaka ako mako-confirm kung talagang pag-ibig na nga ang nadarama ko para sa kanya. Nung umuwi nga ako ay nagkita kami at nagsama kami ni Dean at nakumpirma kong mahal nga namin ang isa't isa. Ilang buwan matapos akong bumalik ng Hong Kong after bakasyon ko ay dinala ko pa si Dean dito sa Hong Kong. Nagstay siya dito ng ilang araw. At least, nakapag-tour siya dito. Pagkatapos ulit ng kontrata ko ay nagpa siya akong mag-for good na kasi napag-usapan namin ni Dean na mag-a-apply kami sa Russia. May working invitation kasi kami at nabigyan kami ng 60 days visa. Malaki ang nagastos naming dalawa ni Dean, Kuya Bono, dahil sa pag-a-apply namin ng trabaho sa Russia. Pero hindi naman kami natuloy dahil hindi kami na-issuehan ng OAC. Sobra ako na-depress noon, Kuya Bono. Dahil sayang talaga yung hindi birong halaga ng perang nagastos namin. Naisip ko noon, sana ginamit ko na lang ang perang yon para sa mga pangangailangan ng mga anak ko o ng magulang ko. Kaya lang, wala din naman akong choice kundi tanggapin ang isa na namang hamon na yon sa katatagan ko. Nagtayo na lang kami ni Dean ng maliit na negosyo. Mini grocery at bigasan at kahit papano, Kuya Bono, ay kumikita naman. Nasusustentuhan naman nito ang pangangailangan namin at pag-aaral ng mga anak ko. Kaya lang ang buhay, lagi na lang may pagsubok. Bigla na lamang namatay ang kapatid kong si Gina. Nung maospital siya, akala ni nanay ay dahil lang sa sakit ng tiyan. Inilihim pala sa amin ni Gina na matagal na siyang may diabetes. Namatay pa siyang nag-iisa sa ospital dahil ang asawa niya noon ay umalis upang bumili ng insulin.
Pagdating ng asawa niya, wala nang buhay si Gina. Nung libing ni Gina, nagka-mild stroke si tatay. Nagtalo kaming magkakapatid noon dahil gusto nilang ipaako sa akin ang hospital bill ni tatay samantalang ako ang bunso at hindi na ako OFW. Nagamit ko pa ang pera ko sa pagtatayungan ng maliit naming negosyo. Noon ko lalong napagtanto kung gaano kahalaga na laging may ipon ka. Hindi rin ako nakampante noon kasi ang problema ay bigla-bigla na lang dumarating at magigipit ka na lang. Dahil doon ay nagpasya ulit akong mag-apply ng trabaho sa ibang bansa. Nag-apply ko sa Israel at maging seafarer ay in-applyan ko din. Pero bigla na lang ako nakatanggap ng tawag mula sa dati kong amo dito sa Hong Kong. Hindi na ako nagdalawang isip, Kuya Bono. Umabroad ulit ako dahil hindi na lang ang mga anak ko ang umaasa sa akin noon kundi maging ang mga naulilang anak ni Gina. Muli kasi nag-asawa ang bayaw ko. Naiwan sa nanay ko ang mga bata. Pero ako ang umako sa mga pangangailangan pati ang pag-aaral nila. Kaya sabi ko noon, go lang ng go. Okay lang magpaalila sa Hong Kong para sa mahal kong pamilya na sa akin lang umaasa. Sa ngayon, Kuya Bono, ay nandito pa rin ako sa Hong Kong. College na ang bunso ko at ang panganay ko ay graduate na ng kolehiyo. Ang dalawang pamangkin ko naman, mga anak ni Gina, yung isa ay graduating na ng kursong psychology. Yung isa naman ay graduating sa senior high kaya next year, 2023 ay pareho silang gagraduate. Siguro kahit papano ay masaya na ang kapatid kong si Gina. Nasaan man siya dahil okay na ang mga anak niya. Madali lang kalimutan ang mga pangit o masasamang nangyayari lalo na kapag maligaya na ang puso mo. Kontento ka at inspired ka sa mga ginagawa mo. Dahil dito ay natanggap ko na nga din ang kapatid ko sa ama, pero ngayon ay naiisip ko kung bakit naging sugarol noon ang nanay ko. Naisip ko na noon pa niya alam na may babae si tatay. Nagsawalang kibulang siya at hindi nakipaghiwalay dahil iniisip niya ang kapakanan namin. Dahil lang siguro din sa stress kaya't nabaling siya sa pagsusugal. Ang bilis ng araw, Kuya Bono. Mantakin mo, 17 years na pala kaming hiwalay ni Jojo. Sa ngayon ay okay naman kami. Nakakapag-usap kami. May anak na rin sila ng kinakasama niya at hanggang ngayon, Kuya Bono, ay kami pa rin ni Dean or Dina. Kuya Bono, gaya ni Lisa ay lesbian din si Dean or Dina. Hindi ko actually may paliwanag kung bakit malapit ang loob ko sa mga gaya nila at sa kanila ako mas nagtitiwala. 9 na taon na nga kami ni Dean at sa totoo lang ay wala kaming naging mabigat na pagtatalo o problema. Nagkakatampuhan at normal lang naman yon. Pero kampante ako sa kanya at natutuwa ako dahil hindi siya nagsasabang suportahan ako sa mga ginagawa ko at sa mga gusto ko pang gawin. Malaki din ang pasasalamat ko dahil binigyan ako ng mga anak na likas na malawak ang pag-unawa. Hindi naging kaso sa kanila kung kapareho kong babae ang katuwang ko sa buhay.
Dahil din sa suporta ni Dean ay marami na akong na-achieve, Kuya Bono. Bunga ng sipag, tiyaga at pagsisikap ko. Nakabili na ako ng sarili kong lupa. May nabili din akong bahay at nabilhan ko rin ng pwesto ang kapatid kong si Gina sa Memorial Park. Hindi ko sukat akalain, Kuya Bono, na magagawa ko pala lahat ng mga ito sa tulong ng may kapal kahit na hamak na DH lang ako dito sa Hong Kong. At hanggang ngayon ay patuloy pa rin akong walang sawang sumusuporta sa mahal kong pamilya. Sa nanay at tatay ko, huwag kayong mag-alala dahil habang kaya pa ng katawan ko ay hindi ako mapapagod sa inyo. Kahit may sama ako ng loob noon ay binura ko dahil magulang ko kayo at mahal na mahal ko kayo. Kay Dean o Dina naman, sana huwag kang magsasawa na intindihin ako. Salamat sa pagmamahal at paggabay sa akin tungo sa maayos na direksyon ng buhay ko. Kung hindi kita nakilala, baka wala pa rin pagbabagong maganda sa buhay ko. Kaya maraming salamat sa'yo. Wala akong pakialam sa mga sinasabi ng iba tungkol sa atin. Alam mo kung bakit? Kasi wala akong panahon para mag-explain sa kanila kung anong meron ako na wala sila. At happy and proud ako kung anong meron ako. Ikaw. Hindi ka man tunay na lalaki, daig na daig mo naman ang ilan sa pagganap bilang katuwang sa buhay ng isang babaeng kagaya kong hindi gaanong pinaboran ng pagkakataon. Hindi ko kailangan ng tunay na lalaki sa buhay ko kung hindi naman kaya magpakalalaki. At dusa at sama ng loob lang ang ibibigay sa akin. Kaya din, ang pagkakatagpo ko sa iyo ay hindi ko pagsisisihan kailanman. Sa halip ay lubos ko pang ipinagpapasalamat sa may kapal. Sa mga anak at pamangkin ko namang anak ni Gina, kayo ang inspirasyon ko at maraming salamat dahil hindi niyo ako binibigyan ng matinding sakit ng ulo. Mahal na mahal ko kayo. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, at umaasa kong sana'y makapwesto rin ang kwento ko sa alinmang Kahugot Channel. Solid kahugot po ako. Gumagalang at nagpapasalamat. May. Hindi na sana ako mag-e-extra mga kahugot sapagkat kapag ganitong oras ay maingay dito. Nagtitilao ka ng mga manok, nagtatahulan mga aso, may mga sasakyan at ang mga bata ay excited masyado sa bagong taon. Nagbuboga, nagpapaputok. Kahit kapag nakarinig kayo ng ingay mga kahugot ay pasensya na lamang kayo. Okay? Sa'yo kahugot na maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Matagal na actually ang kanyang kwento sapagkat noon pa. Kaya lang ay may mga missing parts at ewan ko kung anong nangyayari. Kung minsan ay putol ang kanyang kwento. Anyway, at long last ay nabasa ng story mo kahugot na May, and thank you so much for entrusting your story to us. Yung sagot sa tanong mo kung bakit hindi mo alam or pagtataka mo kung bakit malapit ka sa mga lesbian, hula ko lang naman, siguro dahil hindi naging magandang impression mo sa mga lalaki sa paligid mo, lalo na ang iyong ama na nagkaroon ng anak sa iba. At ang una mong asawa, ay hindi rin nag-iwan ng magandang impression sa'yo. At nakatagpo ka naikumpara mo siguro noon si Lisa sa kanya and much better, you just want love and peace. Sa tingin ko yun lang ang gusto mo. And I cannot blame you for that if you are staying now with Dean or Dina. Total, may mga anak ka naman na, di ba? Although, we cannot avoid yung mga taong moralista talaga, pero dead man na lang, Pero siguro pagdating na yung time na mamulat ka din and that you need someone
to really love you and give you more children, kung gusto mo pa, well anyway, siguro yung dalawang anak mo, tama na yun. At malalaki na sila and you are 47, tama ba ako? At isang bagay na kasalu-saludo talaga sa'yo, Kahugot, na may ay yung pagpapaaral mo sa mga anak mo, sa sarili mong kahayod at sa mga pamangkin mo. Kabilib-bilib ka doon. Congratulations sa iyo at maraming salamat and God bless you more. At sa ating mga shoutout, ay yung mga ingay, mga Kahugot, anong pasensya na kayo. Nita Agustin, shoutout to you. Ganun din kay Arceli Madriaga, Julius Agtang, shoutout naman sa girlfriend ko na si April from Qatar, mula kay John Andres. Dang Baring Gawain, shoutout to you. Ganun din kay Corazon Napoles, Jeff Contawe, shoutout din kay Princess Althea of Fufuf, Al-Hasa, Saudi Arabia. Kumusta na dyan? Ang gaan ng buhay dyan sa lugar na yan. Sa aking karanasan, no? Juvenile Alapitan of Tumawini, Isabela, shoutout to you. Ganun din kay Jubelia Dao. Also to Moises Del Cruz of South Korea, Grace Tagyam, Danjoy TV. Shoutout po sa mga chikiting ko na sila Michael Angelo at Christine Angela Valdez from Rowelyn Valdez. Shoutout din kay Arvin Gamayon of Taiwan, also to Glenn Alejandro. Shoutout naman po sa lahat ng avid listeners mo dito sa Istanbul, Turkey, especially sa mahal kong si Terry at kay Bonbon Kasing ng Alicia from Melody. And shoutout po Kuya Bono, laging nakikinig sa mga love stories. Salamat, shoutout din po sa family ko, Family Guzman and Luca or Lucas from Erica Guzman of Cagayan City. Thank you. Shoutout po sa Bursalanan family sa Davao, lalo na si Mama at Papa ko from Tita Lelet Pobreng Laagan. Salamat sa pakikinig. Shoutout po kay David, na kaaway ko na naman, Kuya Bono, David or David, from her wife, Ceres of Isabela. Magbati na kayo. Rona Malonda, shoutout to you. Ganun din kay Lorena Aquino of Taiwan. Yan na muna. Mula tayo magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng SIT, Somewhere in Time. Stay healthy, Kahugot. Stay safe and God bless us all.